Malaya at mapayapang araw sa inyo mga kababayan. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-112 taon ng pagiging malaya ng ating bansa mula sa mga dayuhang mananakop. 112 years na po nating tinatamasa ang kasarinlan at ito ay dahil sa mga bayani nating nakipaglaban para sa kalayaan. Kaunting kaalaman lang po, alam nyo ba na ang dating pagdiriwang ng Philippine Independence ay July 4? Ito ay isinabay sa American Independence. Napalitan lamang ito ng June 12 nang isinulong ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ang ama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang paglilipat ng Araw ng Ating Kalayaan. Ayon sa kanya, nararapat na Hunyo 12 ang pagdiriwang nito dahil ito ang araw kung kailan ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang paglaya ng Pilipinas. Ang unang pagdiriwang ng ating kalayaan bilang ika-12 ng Hunyo ay noong 1962. Isa sa mga naging panauhing pandangal sa selebrasyon na ito ay si Pangulong Aguinaldo. Di nagtagal na isabatas ang paglilipat ng Araw ng Kalayaan na pirmahan ni Pangulong Diosdado ang Republic Act No. 4166 noong August 4, 1964. Kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng ating kalayaan, nagdaraos tayo ng mga tradisyonal na aktibidad sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa umaga ng June 12, nagkakaroon ng simultaneous flag raising sa mga historical sites ng ating bansa, gaya sa Rizal National Monument, Emilio Aguinaldo Shrine, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Baraswain Church Historical Landmark, Bonifacio Monument at Pinaglabanan Memorial Shrine. Tuwing Araw ng Kalayaan ay idinadaos din sa Luneta Grandstand ang nakasanayang Civic Military Parade at parada ng mga naggagandahan at naglalakihang floats. Sa Malacanang Palace naman ay ginagawa ang Van de Noor at Regodon de Honor na taon-taong dinadaluhan ni Pangulong Arroyo. At yan ang ilang trivia tungkol sa ating kalayaan. Hands-on pa rin si Pangulong Arroyo sa pamamahala sa ating bansa. Kaya naman noong nakaraang linggo, pinuntahan niya ang munisipalidad ng San Pascual sa Burias Island, Masbate para bisitahin ang ilang mga proyektong pangpamahalaan doon. Para sa detalye ng ulat na ito, narito ang Focus. Munisipalidad ng San Pascual na matatagpuan sa Burias Island, Masbate. Simple lang ang pamumuhay dito kung saan karamihan sa mga mamamayan ay ang pagbabaka at pagkokopra ang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay. Ngunit sa nakalipas sa tag-init, higit na napinsala ng El Nino ang lokal na produksyon ng mga baka. Tulad na lang ni Banjo Gois, isang magbabaka kung saan halos 5 sa kanyang mga alagang baka ang namamatay linggo-linggo dahil sa pagkatuyo ng mga grazing sites. Isa ring malaking problema para sa mga magbabaka ng San Pascual ay ang kawalan ng malalaking sasakyang pandagat tulad ng roro para i-transport ang mga alagang baka na kadalas ay nagpapalala ng mortality rate dahil sa siksikang compartments sa maliliit na bangka. Gaya ng sa aming magbabaka, ang sa huling isa na minus ang gasto. Ang baka namin maganda, maabot doon, walang disgrasya, press na press ang baka dahil malaki na ang sasakyan ng roro. Gaya ng dati, yun ay sa bangka lang, yung mga may katig, hindi gaya ng roro, hindi masikip kung sa hayop. Yung maliliit na bangka lang na dikatig ang sinasakyan ng mga hayop dito sa amin na nakaramihan pagdating sa Lucena or sa Batangas may mga patay na dahil sa nagsisiksikan, mainit nagsisikan yung mga hayop, kaya pagdating sa port ng Lucena or Batangas may mga patay na. Pero kung sa Roro at least malaki na yun hindi na magsisiksikan yung mga hayop namin, lalo yung mga produkto namin. Malilesen yung mortality, malilesen yung pagkalugi ng mga tao na magde-deliver ng mga produkto.
Kaya naman sa pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong May 27, mistulang isang magandang biyaya ito sa mga taga San Pascual. Dahil kasabay ng pag-inagura ng San Pascual Port ay ang pagbagsak naman ng malalaking ulan na naglaho mula noong nagsimula ang El Nino. Hindi na rin naiiba ang pamilyang Macapagal sa Burias Island dahil una itong binisita ni dating Pangulong Diosdado Macapagal noong December 28, 1962, ang kauna-unahang Pangulong nakabisita sa Burias Island na sinundan naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang rehabilitation at extension project ng San Pascual Port ay isa pa rin sa hakbang ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang pagdugtong-dugtungin ang mga isla sa bansa sa pamamagitan ng pag-aayos at pagsasagawa ng mga RoRo ports. Lagay kami ng RoRo ramp at saka ng breasting dolphin. Ito po ay para makatupad tayo dun sa pinangako ng Pangulo dun sa kanyang 2006 SONA na kailangang i-connecta ang Burias Island, no, sa nautical highway ng Strong Republic Nautical Highway. So bilang na-identify ho itong San Pascual na magko-connect doon sa Central Nautical Highway ng SRNH, no. Ito ho ay kukonekta sa Pasacao, no. At meron pa pong isa ring pantalan dito sa Burias Island na kukonekta naman po sa Aroroy, Masbate. At para sa kompletong rehabilitation and extension project ng San Pascual Port para pabuksan ito sa Central Nautical Highway ng RoRo ay ang pagtatayo ng RoRo Ramp, RC Trestle, breasting dolphin at pati na rin ang backup area. Yung Burias Island, noong araw, hiwalay-hiwalay sa buong Pilipinas. Ngayon, naging konektado na sa buong Pilipinas. Yan ang sana maunawaan ng mga taga-ito. So, maraming salamat sa pagkakataon na mailagay natin yung Burias Island sa main nautical highway ng ating bansa. Ayun, dadaanan.